Ang 1.8 milyong peso. 8 milyong peso, iyon ang halagang nakasulat sa tseke na inabot sa akin ng ama ko upang iwanan ko ang lalaking mahal ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang manipis na piraso ng papel na iyon. Ito ang pinakamabigat na numero na nakita ko sa buong buhay ko. Ang boses ni Papa ay malamig at matatag. Ako si Elias, 27 taong gulang, mula sa Norway. Ang aking ama, si Ginoong Bergman, ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng konstruksyon na may ari-ari ang umaabot sa bilyong piso. At ang lalaking inibig ko ay si Marco de la Cruz, isang 35 taong gulang na Pilipinong freelance architect na may utang na 8 milyon at nakatira sa isang maliit na nirerentahang silid sa isang lumang apartment sa Tondo, Maynila. Sabi ng lahat, nababaliw ako. Ngayon, gusto akong paghiwalayin ni Papa sa halagang 8 milyon. Pakinggan natin ang kwento. Nagsimula ito noong Taglagas, sa isang maliit na coffee shop sa Escolta, Maynila. 3 linggo pa lang ako sa Pilipinas, dumalo sa isang 3 buwang short-term language program upang matuto ng Tagalog. Simple lang ang dahilan ko. Gusto kong panoorin ang mga Pilipinong teleserye nang walang subtitle. Punong-puno ang coffee shop ng hapong iyon dahil Sabado halos wala ng bakanteng upuan. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang lalaki na nag-iisa nakatutok sa kanyang laptop. Naglakas loob ako at lumapit. Paumanhin, pwede po bang umupo dito? Tumingala ang lalaki at nagulat, marahil dahil dayuhan ako. Oo, pwede, upo ka. Salamat, sabi ko. Ako si Elias mula sa Norway. Wow, magaling kang magtagalog! Ngumiti siya. Ako naman si Marco de la Cruz. Sa unang tingin ko kay Marco, may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag, parang tinulak ako ng tadhana. Si Marco ay napakabait. Nang makita niyang binabasa ko ang aklat ko sa Tagalog, nagkusang loob siyang itama ang aking pagbigkas. Sa ganoong paraan, nagkasama kami ng 2 oras. Sinabi ni Marco na isa siyang designer na nagtatrabaho bilang freelancer. Bago kami maghiwalay, nagtanong si Marco, Elias, marami na ba kayong napuntahan dito sa Pilipinas? Wala pa, sagot ko. Pabalik-balik lang ako sa paaralan at sa tinutuluyan ko. Kung ganoon, pwede ba kitang ilibot? Kung may oras ka, bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, sige. Ang simula. Mula noon, madalas na kaming nagkikita. Dinala ako ni Marco sa maraming lugar. Sa Luneta, sa mga pader ng Intramuros, sa Tagaytay. Sa loob ng 3 linggo, halos araw-araw kaming nagkikita. Masayang-masaya ako kapag kasama ko si Marco. Hindi ko pa naranasan ang ganoong pakiramdam sa Norway. Iba ang mga lalaki roon. Sa unang pagkikita, malayo sila, hindi gaanong nagsasalita. Ngunit iba ang Pilipinas. Si Marco ay napakainit, laging nakangiti kapag kinakausap ako at sineseryoso ang bawat sinasabi ko. Isang araw, tinanong ko si Marco, ganyan ba kabait ang lahat ng Pilipino? Tumawa si Marco, hindi, iba-iba ang bawat isa. Pero Elias, iba ka, napaka-inosente mo. Bihira nang makakita ng ganyang tao ngayon. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Pero sa sandaling iyon, nagsimula ang lamat. Isang araw, nag-text si Marco sa akin. Elia, paumanhin, hindi tayo pwedeng magkita ngayon. Anyo sis isada foring da bukang. Bakit? Anong nangyari? Wala naman. May importante lang akong aasikasuhin. Ang boses niya ay mabigat, parang may itinatago. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Iniiwasan ba ako ni Marco? Kinabukasan, hindi rin siya nag-text. Nagpadala ko ng mensahe, Marco, ayos ka lang ba? 1 oras bago siya sumagot. Ayos lang, pasensiya na, abala lang ako sa trabaho. Pero iba ang pakiramdam. Hindi ganyan kasanay si Marco na magpatumpik-tumpik sa pag-reply. Nagsimula akong mag-alala. Lumipas ang 1 linggo at minsan lang kaming nagkita. Dati halos araw-araw, ngayon bihira na. Nang magkita kami, tila wala siya sa sarili. Marco, may problema ka ba? Wala, ayos lang ako. Huwag mo akong itago. Matutulungan kita. Nag-atubili si Marco. Nagsimula siyang magsalita, Elia. Sa totoo la? Pero biglang tumunog ang telepono ni Marco. Sa screen ay nakita ko ang mga salitang, nagpapautang. Nagbago ang mukha ni Marco. Pasensya na, sasagutin ko lang ito. Kahit malayo siya, narinig ko pa rin. Opo, alam ko. Siguradong mababayaran ko bago matapos ang buwan. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Pagbalik ni Marco, seryoso ang kanyang ekspresyon. Problema ba sa pera? Tanong ko. Yumuko si Marco. Oo.
Sa totoo lang, may utang ako. Magkano? 2 milyon. Nagulat ako. Bakit ang laki? Nagsimula ako magnegosyo 2 taon na ang nakakaraan kasamang isang kaibigan, web design. Pero bumagsak. Noon ako nagkaroon ng utang, tumingala si Marco, puno ng hiya. Ayos lang, sabi ko. Babayaran mo lang iyan, di ba? Hindi mo maiintindihan, Elia. Ang taong tulad ko, naniniwala ako sa iyo. Nang araw na iyon, naunawaan ko. Iniiwasan ako ni Marco dahil sa kanyang pride. Sa kanyang utang, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Ngunit hindi ko ito pinansin. Wala pang taong naging kasing tapat ni Marco sa akin. Sa Norway, laging tinatanong ng mga lalaki, "Kumusta ang kumpanya ng iyong ama Elias? Magmamana ka ba? Gaano kalaki ang bahay ninyo? Anong kotse ang gamit mo?" Ang pinapahalagahan ng lahat ay ang aking pera. Walang interes sa akin bilang si Elias. Ngunit si Marco ay iba. Nakita niya ako. Pinakinggan niya ako. Pinahalagahan niya ang ngiti ko. Kaya nagdesisyon ako. Sa taong ito ako makakasama. Ngunit hindi ko pa alam na mas malaking pagsubok ang naghihintay sa amin. Ang pagsubok ng ama. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa tinutuluyan ko, tumawag sa video call ang kaibigan kong si Sofia sa Norway. "Kumusta, Elia? Masaya ka ba dyan?" "Oo, Sofia. Ang ganda talaga ng Pilipinas." Ngumiti si Sofia. "Baka naman nagka-boyfriend ka na, ha?" Nag-atubili ako. "Oo." "Talaga? Sino? Anong klaseng tao?" "Pilipino. Freelance designer. Mabait." Nagbago ang ekspresyon ni Sofia. "Mayaman ba? May bahay?" "Hindi mahalaga iyon. Elia, baka naman isang mahirap na lang ang boyfriend mo." Hindi ako nakasagot. Nagbuntong hininga si Sofia. "Elia, gumising ka. Ikaw ay anak ng Bergman. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon ng basta-basta." "Sofia, ang pag-ibig ba ay idinidikta ng katayuan?" "Realidad, Elia. Ang edukasyon mo, ang kapaligiran na kinalakihan mo, ang kayamanan ng iyong ama. Kaya mo bang isuko ang lahat ng iyan?" Pinutol ko ang tawag. Mabigat ang pakiramdam ko. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Sofia. Kinabukasan nakipagkita ako kay Marco. Nag-aalala siyang nagtanong, "Elias, ang taong tulad ko, handa ka bang makipagrelasyon pa rin?" "Ano? Ikaw ang gusto ko, Marco. Pero may utang ako." "Hindi maganda ang sitwasyon ko." Pinutol ko ang sinabi ni Marco. "Marco, nag-iisa ako sa Norway. Nakatira sa malaking bahay. Pero ako lang mag-isa. Marami akong kaibigan, pero ang nakikita lang nila ay ang pera ko. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang una na talagang nakakita kay Elias. Alam mo ba kung gaano iyan kahalaga?" Naluha si Marco. "Salamat, Elias. Mula noon naging mas malapit kami. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo dumating ang sakuna. 6:00 ng gabi noong Huwebes. Naghihintay ako kay Marco sa Bonifacio Global City, isang modernong distrito. Biglang may humintong marangyang itim na SUV sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng suit, sinundan ng 4 na bodyguard. "Elia, sumakay ka. Mag-uusap tayo." "Si Papa." "Papa, bakit ka nandito?" "May lakad ako." Tumingin si Papa sa paligid. "Pupunta ka sa lalaking iyon, di ba? Si Marco de la Cruz." Nagulat ako. "Paano mo nalaman?" Nagsaliksik ako. Freelancer na may milyong utang. Nakatira sa isang maliit na apartment sa Tondo. "Ano ang gusto mong gawin sa ganyang lalaki?" Ang boses ni Papa ay malamig. Sa sandaling iyon, papalapit si Marco. Nang makita niya ang SUV at ang mga bodyguard, nagulat siya. Lumapit si Papa kay Marco. "Ikaw ba si Ginoong Marco de la Cruz?" Natatarantang sumagot si Marco. "Opo." "Sino po kayo?" "Ako si Eric Barigman, ang ama ni Elias." Namutla ang mukha ni Marco. Inabot ni Papa ang kanyang business card. "I-search mo ang kumpanya ko at malalaman mo kung karapat-dapat ka ba sa anak ko." "Pa, huwag!" Sinubukan kong pigilan si Papa, ngunit hindi siya nakinig. "Elia, alam mo ba ang sitwasyon ng lalaking ito? May utang, nakatira sa maliit na kwarto. Parang pulubi." "Pa, huwag mong sabihin iyan." Tiningnan ako ni Papa. "Magising ka, anak ka ng Bergman. Tama ba na makipagrelasyon sa isang taong may utang?" Yumuko si Marco. "Paumanhin po. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ganyan." Ngunit tumalikod na si Marco. "Elia, paumanhin.
Sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Umalis si Marco. Pa, bakit mo ginawa iyon? Sigaw ko kay Papa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Elias. Ito ang buhay ko. Ako ang magdedesisyon. Naging seryoso ang mukha ni Papa. Sige, kung ganoon, magkita tayo sa hotel bukas. Huli na tayong mag-uusap. Ang ultimatum. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nagpadala ako ng 12 ng mensahe kay Marco, tumawag ng 12 beses, ngunit hindi siya sumagot. Kinabukasan, pumunta ako sa hotel na tinutuluyan ni Papa. Nakaupo siya sa lobby sofa. Upo ka, Elia. Naglabas si Papa ng isang envelope. Elia, sa totoo lang, hindi karapat-dapat sa iyo ang lalaking iyon. Pa, hindi sinusukat ang pag-ibig sa pera. Harapin mo ang katotohanan. Mas matanda sa iyo ng 8 taon, walang matatag na trabaho, at may utang na 2 milyon. Mapapasaya ka ba ng ganyang lalaki? Yumuko ako. Naglabas si Papa ng tseke. Ito ay tseke na may 8 milyon. Ano ang ibig sabihin nito? Bukas makikipagkita ako sa lalaking iyon at ibibigay ko sa kanya ito. Papalayasin ko siya sa buhay mo. Parang huminto ang puso ko. Huwag mong gawin iyan. Elias, kung talagang mahal ka ng lalaking iyon, tatanggihan niya ang pera. Ngunit kung tatanggapin niya, patunay lang iyan na ganoon lang ang klase ng lalaki. Sa oras na iyon, dapat ka na ring sumuko. Hindi ako makapagsalita. Idinagdag pa ni Papa, Elias, kung tatanggihan niya ang pera at ipagpapatuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon sa iyo, aaksyon ako. Gagawin kong hindi siya makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Mayroon akong koneksiyon sa mundo ng negosyo. Hindi mahirap gawin na hindi makatanggap ng project si Ginoong de la Cruz. Naluluha ako. Paano mo magagawa iyan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Elias. Tumakbo ako palabas ng hotel. Tinawagan ko si Marco. Sa pagkakataong ito, sumagot siya. Marco, magkita tayo. Ngayon na, agad-agad. Elias, pakiusap. Magkita tayo. Bumuntong hininga si Marco. Sige, saan tayo magkikita? Sa harapan ng Liwasang Rizal. Tumakbo ako sa Rizal Park. Naghihintay na si Marco doon. Mahigpit ko siyang niyakap. Marco! Marco! Hindi kita iiwan, hinding-hindi. Niyakap ako ni Marco sa balikat. Ako rin, Elia. Hindi rin kita iiwan. Nang araw na iyon, nangako kami sa harap ng Liwasang Rizal. Ano man ang mangyari, lalabanan namin ito ng magkasama. Ngunit hindi ko alam kung gaano katindi ang handang ialok ni Papa. Ang pagtanggi at ang banta. Pagkaraan ng 2 araw, nag-text sa akin si Marco. Elias, nakipag-ugnayan sa akin ng tatay mo. Gusto raw makipagkita. Istang casting anda forosing ininanastang. Nanginginig ang kamay ko. Marco, huwag kang pumunta. Ayos lang, kailangan ko siyang harapin. Anong kondisyon ang ibibigay niya? Pakiusap. Huwag kang magpapadala. Manalig ka sa akin, Elia. Hinding-hindi ako magpapadala. Ngunit, balisa pa rin ako. Kinabukasan, pumunta si Marco sa lobby ng hotel. Nagtago ako sa malayo at nagmasid. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin ni Papa. Inabot ni Papa kay Marco ang isang document. Hindi ko narinig ang pag-uusap ngunit nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Pagkatapos, inilabas ni Papa ang tseke. Ang 8 milyong peso. Matagal na tinitigan ni Marco ang tseke. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pakiusap, tanggihan mo. Kinuha ni Marco ang tseke. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang puso ko. Tatanggapin ba niya? Ngunit sa sumunod na segundo, pinunit ni Marco ang tseke sa 2. Napaluha ako. Tumayo si Marco mula sa upuan. May sinabi si Papa ngunit umiling si Marco. Pagkatapos, umalis si Marco sa lobby. Dali-dali akong tumakbo kay Marco. Marco! Nagulat si Marco. Elia, bakit ka nandito? Nakita ko. Lahat? Nakita ko. Mahigpit kong niyakap si Marco. Salamat, maraming salamat. Hinaplos ni Marco ang likod ko. Elias, hinding-hindi kita ipagpapalit sa pera. Alam ko. Ngayon, alam ko na. Nang gabing iyon, pumunta ako sa silid ni Papa. Galit na galit siya. Elias, ipagpapatuloy mo ba talaga ang relasyon mo sa lalaking iyon? Opo. Kung ganoon, may sasabihin din ako. Naglabas si Papa ng telepono. May mga larawan ng ilang sikat na negosyante sa Pilipinas sa screen. Kilala mo ba ang mga taong ito? Hindi mo alam. Ang mga koneksiyon ko sa Pilipinas. Sa isang salita ko lang, hindi na makakakuha ng project si Ginoong de la Cruz sa Pilipinas. Namutla ang mukha ko.
Hindi mo iyan gagawin. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon mo sa lalaking iyon, gagawin ko iyan. Masyado ka ng sobra, Elias. Tama ba na ang anak ng Bergman ay makipagrelasyon sa isang taong may utang? Nakahandusay ako sa sahig. Pakiusap, wag mong gawin iyon kay Marco. Kung ganoon, hiwalayan mo siya. Hindi ko magagawa. Bumuntong hininga si Papa. Elia, bibigyan kita ng 1 linggo. Magdesisyon ka sa loob ng 1 linggo. Kung pipiliin mo ang lalaking iyon, tapos na ang buhay negosyo niya. Kung pipiliin mo ako, bumalik ka sa Norway. Umalis si Papa sa silid. Umiyak ako sa sahig. Ang ina at ang laban. Sa sumunod na 2 araw, hindi ako nakipagkita kay Marco. Natatakot akong umiyak ako pag nakita ko siya. Patuloy na nag-text si Marco. Elia, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Ayos lang. May kailangan lang akong pag-isipan. Matutulungan ba kita? Huwag. Ako na lang ang mag-aayos. Sa 3 araw, tumawag sa akin ang ina ni Marco. Si Aling Minda. Nakita ko siya ng ilang beses mula nang dumating ako sa Pilipinas. Nagtitinda siya ng mga kakanin sa isang palengke. Elias, ako ang nanay ni Marco. Anak, may nangyayari ba? Hindi ko makain si Marco kamakailan. Mukhang malungkot siya. Hindi ko na kinaya. Lahat po ng ito ay kasalanan ko. Nagbigay po ako ng problema kay Marco. Nasaan ka? Pwede ka bang pumunta sa palengke? May gusto akong pag-usapan. Pumunta ako sa palengke. Isinara ni Aling Minda ang pinto ng kanyang stall at dinala ako sa loob. Upo ka, ikaw na ang magsabi ng lahat. Sinabi ko kay Aling Minda ang lahat. Ang banta ni Papa, ang 8 milyong tseke, ang banta na sirain ang karera ni Marco sa Pilipinas. Bumuntong hininga si Aling Minda. Elias, naiintindihan ko ang nararamdaman ng tatay mo. Pareho kaming mga magulang, nag-aalala sa aming mga anak. Natatakot ang tatay mo na maghirap ka. Pero hindi ko kayang iwanan si Marco. Hinawakan ni Aling Minda ang kamay ko. Anak, pakinggan mo ako. Ang Marco namin ay mabuting bata. Kahit may utang, nagsusumikap siyang magbayad. At mahal na mahal ka niya talaga. Alam ko, pero hindi sapat ang pag-ibig lang. Mahalaga rin ang realidad. Kinabahan ako. Aling Minda, pinapabayaan niyo po ba ako? Hindi. Sa kabaligtaran, gusto kong lumaban ka. Ano? Ngumiti si Aling Minda. Anak, gusto ng tatay mo na paghiwalayin kayo sa pamamagitan ng pera, di ba? Kaya tatanggapin natin iyan sa pamamagitan din ng pera. Kapag nabayaran ni Marco ang utang, magiging marangal siyang lalaki. At mapipilitan ng tatay mo na kilalanin siya. Pero 2 milyon masyadong malaki. Malaki, pero hindi imposible. Kinuha ni Aling Minda ang isang calculator. Ngayon, ang kita ni Marco ay mga 60,000. Kung ibabawas ang gastos sa pamumuhay, may matitira siyang at 35,000. Kung mas magsusumika pa siya, pwede siyang magtabi ng U40,000 sa isang buwan. Kung ganoon, sa loob ng 2 taon, makakaipon siya ng U960,000. Naluluha ako. 2 taon. Kaya ko bang maghintay? Kaya mo. Kung ito ay totoong pag-ibig, kaya mong maghintay. Mahigpit na hinawakan ni Aling Minda ang kamay ko. Elias, tutulungan ko kayo. Bibigyan ko ng inspirasyon si Marco. Huwag kang susuko. Niyakap ko si Aling Minda. Salamat po, Aling Minda. Nang gabing iyon, nakipagkita ako kay Marco sa Liwasang Rizal. Marco, Elia! Ano ang nangyari sa nakalipas na 2 araw? Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Marco, lumaban tayo ng magkasama. Ano? Labanan mo ako. Labanan natin ang realidad at manalo tayo ng magkasama. Nagulat si Marco. Marco, maghintay ka sa akin ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon, bayaran mo ang utang mo. Kung ganoon, magiging marangal tayo. Magtatrabaho rin ako sa Pilipinas at patutunayan ko kay Papa na totoo ang pag-ibig natin. Naluha si Marco. Elia, kaya ba natin? Kaya natin. Dahil magkasama tayo. Nangako kami sa harap ng Liwasang Rizal. Dito tayo nangako. Babalik tayo dito pagkatapos ng 2 taon. Tumango si Marco. Oo, nangako. Mahigpit kaming naghawak kamay. Nang araw na iyon, sinabi ko kay Papa, hindi ako susuko. Maghihintay ako ng 2 taon. Hanggang mabayaran ni Marco ang utang niya. Ngumisi si Papa. 2 taon? Sa tingin mo kaya ng lalaking iyon na magbayad ng 2 milyon sa loob ng 2 taon?
Kaya, tutulong din ako. Bahala ka. Pero kung mabibigo, bumalik ka sa Norway ng maayos. See? Umalis ako sa silid. Kinabahan ako ngunit hindi ako natatakot. Dahil alam kong kapag kasama ko si Marco, kaya kong gawin ang lahat. Hindi ko pa alam noon kung gaano kahirap ang daan sa hinaharap. Ngunit handa na ako. Dahil para ipagtanggol ang pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Ang pagbuo ng pangarap. Nagsimulang magtrabaho si Marco ng buong puso. Gumising siya ng alas 5 ng umaga at matutulog lang ng alas 12 ng gabi. Wala siyang pahinga tuwing weekend, nagtatrabaho maging sa Pasko. Hindi rin ako nagpahinga. Pumasa ako sa Tagalog Proficiency Test at nag-aral ako ng Filipino cooking. Natuto akong magluto ng adobo pansit canton at sinigang. Pagkatapos, nagbukas ako ng maliit na coffee shop sa Poblasyon, Makati. Ang pangalan ay Kapihan ni Elias. Inayos ko ito sa estilong Nordic at naging komportable. Malaki ang tulong sa akin ni Aling Minda. Elias, ganyan ka dapat bumati sa mga customer ha? Ngiti at sabihing, mabuhay. Opo, Aling Minda. At kapag gumagawa ng kape, kailangan mong gamitin ang puso mo. Ilagay mo ang intensiyon mo. Alam ko na po. Sa simula, kakaunti lang ang customer. Mga 5 o 6 lang sa isang araw. Ngunit kumalat ang balita. May coffee shop sa estilong Norway sa poblasyon at ang may-ari ay isang tunay na taga-Norway. Masarap ang kape at maganda ang kapaligiran. Pagkatapos ng 1 buwan, umabot sa 15 ang customer sa isang araw. Pagkatapos ng 3 buwan, umabot sa 10. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang coffee shop ay naging popular sa poblasyon. Ang buwan ng kita ay umabot sa 50,000. Itinabi ko ang lahat ng pera para tulungan si Marco na bayaran ang utang niya. Nagsusumikap din si Marco. Tumatanggap siya ng 5 projects sa isang buwan, halos hindi natutulog. Minsan, nakikita ko ang maitim na eye bags niya. Marco, masyado mong pinipilit ang sarili mo. Ayos lang. Dahil mayroon akong goal. Ano? Pagkatapos ng 2 taon, gusto kong tumayo ng marangal sa harap mo, Elias. Uminit ang puso ko. Lumipas ang 1 taon. Nabayaran ni Marco ang aya 640,000 ng utang. May natitira pang iwan 1,360,000. Ako naman nakaipon ng iwan 300,000. Marco, kunin mo ito. Elia, ano ito? Ang inipon ko. Gamitin mo para bayaran ang utang. Umiling si Marco. Hindi. Pera mo ito. Pera natin ito. Nag-ipon tayo ng magkasama. Marco, magpapakasal tayo pagkatapos ng 2 taon, di ba? Kung ganoon, isa na tayong pamilya. Naiyak si Marco. Salamat, Elias. Gamit ang pera, nagbayad pa si Marco ng gay 300,000 na utang. Pagkatapos ng 1.5 taon, ayor 1 milyon yun na liwang na lang ang natira. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang krisis. Ang pagbabalik at ang tagumpay. Bumagsak si Marco. Sobrang trabaho. Dinala siya sa ospital. Dali-dali akong pumunta sa ospital. Si Marco ay nakahiga sa kama, namumutla. Sinabi ng doktor na bumagsak siya dahil sa sobrang pagod. Kailangan niyang magpahinga ng hindi bababa sa 1 buwan. 1 buwan? Oo, kung ipagpapatuloy niya ito, magkakaroon siya ng malaking problema. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Marco, magpahinga ka. Nandito ako. Dahan-dahan nating babayaran. Mas mahalaga ang kalusugan. Dumating din si Aling Minda. Marco, pakinggan mo si Elias. Magpahinga ka. Kung mawawalan ka ng kalusugan, wala na ring silbi ang lahat. Ma, nandyan si Elias. Nandyan kayo. Tutulungan niyo ako. Mula noon, mas nagsikap pa ako. Pinalawi ko ang oras ng operasyon ng coffee shop bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pagod ako, pero ayos lang. Kaya kong gawin ang lahat para kay Marco. Tumulong din si Aling Minda. Elias, pupunta ako at tutulong sa iyo sa tanghali. Aling Minda, ayos lang po ba? Ayos lang. Ang manugang ko nagpapakahirap ng mag-isa. Paano ako mananahimik lang? Umiyak ako. Salamat po, Aling Minda. Pagkatapos ng 1 buwan, gumaling si Marco. Ngunit natuto na siya. Nagtrabaho siya ng hindi pinipilit. Binibigyang pansin ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ng 1 taon at 10 buwan, at 600,000 na lang ang natitirang utang. Sa oras na iyon, tumawag ang aking ama mula sa Norway. Elias, ipagpapatuloy mo ba talaga ang relasyon mo sa lalaking iyon? Hindi pa huli para bumalik? Hindi ako babalik pa. Ito na ang bahay ko. Pagkasabi ko niyan, pinutol ko ang tawag. Malapit na ang 2 taon.
Mas nagsikap pa si Marco para bayaran ang huling AN 600,000. Pinaganda ko rin ang pamamahala sa coffee shop. Sa wakas, dumating ang araw ng 2 taon na bayaran ni Marco ang huling utang. Elia, nabayaran ko na ang lahat. Ang 8 milyon tapos na. Mahigpit kong niyakap si Marco. Bati, Marco! Salamat sa iyo, Elia. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Umiyak kami. Mga luha ng kagalakan. Pagkatapos, pumunta kami sa lugar kung saan kami nangako, sa harap ng liwasang Rizal. Elia, 2 taon na ang nakalipas nangako tayo dito, di ba? Oo, tanda ko. Ngayon, marangal na ako. Wala nang utang. At nagbukas pa ako ng kumpanya. Nagtatag si Marco ng maliit na kumpanya. Mayroon siyang 3 empleyado. Elia, ngayon, kaya ko nang tumayo sa harap ng tatay mo. Isa na akong marangal na lalaki. Kaya kong pasayahin si Elias. Mahigpit kong niyakap si Marco. Alam ko na noon pa na ganyan ka, Marco. Pagkilala at kasal. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Papa. Papa, nabayaran na ni Marco ang utang niya. Ano? Ang gay 2 million, nabayaran na lahat sa loob ng 2 taon. Nagbukas pa siya ng kumpanya. Tumahimik si Papa sandali. Ganoon ba? Nagawa niya talaga. Ngayon, pakiusap, kilalanin mo na si Marco. Si Marco ay isang taong nagsusumikap. Nagbago rin ako. Nagpapatakbo ako ng coffee shop sa Pilipinas. Natuto ako ng Tagalog. Kaya ko nang mabuhay mag-isa. Bumuntong hininga si Papa. Elia, talagang lumaki ka na. Pumunta ka dito sa Pilipinas sa susunod na buwan. Kilalanin mo si Marco. Sige, pupunta ako. Pagkatapos ng 1 buwan, dumating si Papa sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi isang marangyang SUV, kundi isang ordinaryong taxi. Dumating si Papa sa opisina ni Marco, isang 12 square meter na opisina sa 2 palapag ng isang lumang gusali. Marco, matagal na tayong hindi nagkikita. Tiningnan ni Papa ang opisina. Nabalitaan kong nagbukas ka ng kumpanya. Opo, maliit pa lang. Ilang empleyado? 3? Tumango si Papa. Nabayaran na ba ang lahat ng utang? Opo. Nabayaran na lahat sa loob ng 2 taon. Nagbago ang tingin ni Papa, kahanga-hanga. Hinarap ni Papa si Marco. Ginoong De La Cruz, mapapasaya mo ba ang anak ko? Tumango si Marco. Wala akong maraming pera, wala akong malaking bahay, at hindi ako makakabili ng mamahaling brand. Ngunit mayroon akong puso. Ang puso na nagmamahal kay Elias. At ang desisyon na protektahan siya habang buhay. Naluha si Papa. Ngayon ko lang nakita ang anak ko na talagang masaya. Salamat sa iyo. Sa Norway, laging nag-iisa si Elias. Hindi rin totoo ang ngiti niya. Pero simula nang dumating siya sa Pilipinas at nakilala ka, sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Inabot ni Papa ang kamay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko, Ginoong De La Cruz. Umiyak si Marco. Salamat po, Tito. Nakikita ko sila mula sa labas. Hindi ko mapigilan ang aking luha. Sa wakas, kinilala na kami ni Papa. Nang gabing iyon, kumain kaming 3 ng magkasama. Dumating din si Aling Minda. Kumusta po, Tito? Ako po si Minda, ang nanay ni Marco. Mabuti kang nagturo sa iyong anak. Hindi po ako. Si Elias po ang nagpabago kay Marco. Tumingin sa akin si Papa. Elias, talagang lumaki ka na. Sa Norway, ikaw ang anak ng Bergman. Sa Pilipinas, ikaw ang may-ari ng coffee shop. Opo, kaya ko nang mabuhay ng mag-isa ngayon. Ngumiti si Papa. Mabuti. Magaling. Nang gabing iyon, pumunta ako sa silid ni Papa. Elia, kunin mo ito. Isang envelope. Ano po ito? Regalo sa kasal. Hindi marami. Ngunit ito ang aking damdamin. Binuksan ko ito. Sa loob ay may 1.4 milyong peso. Maging masaya ka, Elia. Mahigpit kong niyakap si Papa. Salamat po. Pagkaalis ni Papa, tumakbo ako kay Marco. Marco! Kinilala na tayo ni Papa. Talaga? Oo, ngayon pwede na tayong magpakasal. Binuhat ako ni Marco. Elia, mahal kita. Mahal din kita, Marco. Natapos ang labanan ng 2 taon. Nanalo kami. Nanalo kami sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa isang maliit na silid. Sa Taglagas, isang maliit na kasal ang ginanap sa isang lumang bahay-kainan sa Binondo, Maynila. 50 bisita, si Aling Minda at ang mga kamag-anak, si Papa at 3 kaibigan mula sa Norway at mga kaibigan na nakilala namin sa Pilipinas. Nakasuot ako ng puti at light pink na Filipiniana.
ang ganda nito. Ito ay inihanda ni Aling Minda. Elias, ito ang sinuot ko noong kasal ko. Sana suotin mo. Aling Minda talaga po, manugang niyo na po ako ngayon. Naiyak ako. Salamat po, Aling Minda. Ang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Puno ang mesa ng mga inihanda ni Aling Minda. Adobo, pansit canton, lumpia, kakanin. Sobrang dami. Nakasuot din si Papa ng barong Tagalog. Medyo naninibago siya sa unang pagkakataon ngunit bagay sa kanya. Elia, maging masaya ka ha? Salamat po pa. Marco, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala tito. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami. Ang aming patutunguhan, Palawan at Siargao. Hindi maintindihan ng mga kaibigan ko sa Norway. Elias, Palawan? Hindi ba sa Europa o sa Maldives? Pero para sa akin, maganda ang Palawan. Ito ang pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Gusto kong pumunta doon kasama si Marco. Nanatili kami sa Palawan ng 4 na araw at 3 gabi. Naglakad kami sa tabing dagat magkahawak kamay. Elia, masaya ka ba? Sobrang saya. Ako rin. Pag-uwi namin mula sa honeymoon, lumipat kami sa maliit na nirerentahang silid na iyon. Ang parehong maliit na apartment sa Tondo. Hindi maintindihan ng mga kaibigan ko. Elias, nagbigay ng regalo si Papa sa kasal, di ba? Lumipat kayo sa mas malaking bahay. Pero umiling si Marco. Dito tayo nagsimula. Ito ang simula ng pag-ibig natin. Sumang-ayon din ako. Tama, ito ang una nating bahay. Ang unas 1.4 milyong ibinigay ni Papa, itinabi namin. Para sa hinaharap, nagsimula ang bagong buhay mag-asawa. Ipinagpatuloy ko ang coffee shop. Pinalaki ni Marco ang kanyang kumpanya. Abala ngunit masaya. Tuwing umaga, bago pumasok si Marco sa trabaho, gumagawa ako ng kape para sa kanya. Elia, salamat. Walang anuman. Magaling ka rin ngayon. Sabay tayong maghapunan mamaya. Sa maliit na kusina, nagluluto kami. Natuto na ako magluto ng adobo at pansit canton na itinuro ni Aling Minda. Elia, masarap. Talaga, naging Pilipino ka na. Siyempre, manugang ako ng Pilipinas ngayon. Tuwing weekend, sabay kaming pumupunta sa palengke para mamili at dumadalaw sa stall ni Aling Minda. Aling Minda, kumusta po? Ay, nandito ang manugang namin. Nandito rin ang anak namin. Aling Minda, makukuha ko ba ang ilang side dishes sa linggong ito? Oo. Marami akong ginawa. Kunin mo hanggat gusto mo. Laging naghahanda si Aling Minda ng maraming side dishes para sa amin. Dahil sa kanya, umunlad din ang pagluluto ko. Lumipas ang 1 taon. Ang kumpanya ni Marco ay umabot na sa 7 empleyado. Gumanda rin ang kita. Ang coffee shop ko ay naging sikat na rin. Ang buwan ng kita ay umabot sa 80,000. At mayroon kaming bagong balita, nagdadalang tao ako. Marco, buntis yata ako. Talaga? Kinumpirma sa ospital. Binuhat ako ni Marco. Elia, salamat sa'yo. Masaya rin ako. Umiyak kami. Mga luha ng kaligayahan. Tinawagan ko si Papa. Buntis ako pa. Talaga? 3 buwan na? Tumawa si Papa. Bati, Elias. Magiging lolo na ako. Pa, pumunta ka dito sa Pilipinas sa susunod na taon at tingnan mo ang baby. Oo, siguradong pupunta ako. Ang takdang petsa ay sa susunod na tagsibol. Araw-araw, inaalagaan ako ni Aling Minda. Elias, mag-ingat ka kapag buntis ha. Huwag kang magbubuhat ng mabigat. Opo, Aling Minda. At uminom ka ng maraming fish soup. Ipagluluto kita. Salamat po, Aling Minda. Inalagaan din ako ni Marco. Binawasan ko ang trabaho sa coffee shop at nagdagdag ng 1 empleyado. Elia, huwag mong pilitin ang sarili mo. Mas mahalaga ang baby. See? Masayang masaya ako. Hindi ko pa naranasan ang ganoong kaligayahan sa Norway. Sa Norway, nakatira ako sa isang 200 square meter na mansion. Ngunit laging nag-iisa. Malaki ang bahay, ngunit malamig. Ngunit iba ang maliit na apartment na ito. Kahit maliit, napakainit. Nandyan si Marco. At dumadalaw si Aling Minda. At malapit na ring isilang ang baby. Ito ang tunay na kaligayahan. Ang pagpapahalaga sa pag-ibig. Dumating ang tagsibol. Ipinanganak ang baby. Isang malusog na lalaki. Elia, anong ipapangalan natin? Eric. Gamitin natin ang pangalan ng lolo niya, Eric Bergman. Ang pangalan niya sa Tagalog ay Yuan. Eric Yuan, ang galing na pangalan. Tumawa si Marco.
Dumating si Papa sa Pilipinas para tingnan ang apo niya, Elias. Bati. Salamat po pa. Binuhat ni Papa ang baby. Eric, gamit ang pangalan ko ha? Opo. Naluha si Papa. Elias, talagang magaling ka. Natagpuan mo ang tunay na kaligayahan dito sa Pilipinas. Patawad dahil sumalungat ako sa iyo sa simula. Ayos lang po pa. Naiintindihan ko. Dahil mahal mo ko kaya ganoon ang ginawa mo. Niyakap ako ni Papa. Salamat Elias, lumaki ka na. Nang araw na iyon, kumain kaming lahat ng magkasama. Si Aling Minda, si Papa, si Marco, at ang baby na si Yuan. Siksik kaming lahat sa maliit na living room ng apartment. Kahit masikip, napakainit. Sa Tagay. Tumawa kami. Dati, isa akong nag-iisang babaeng taga-Norway. Mayaman, ngunit walang pag-ibig. Nakatira sa malaking bahay ngunit hindi masaya. Ngunit ngayon, iba na. Nakatira ako sa maliit na apartment, ngunit masayang masaya. May asawa akong mahal na mahal ako, may maamong biyenan, may cute na baby, at pinakamahalaga, may ama akong kumilala sa akin. Nakatira pa rin kami sa maliit na apartment na iyon. Hindi pa rin maintindihan ng mga kaibigan ko. Tinanong ni Sofia sa video call, Elias, nakatira ka pa rin sa maliit na apartment na iyon? Oo. Maganda dito? Baliw ka ba? May pera ang tatay mo para bumili ng malaking bahay. Ito ang bahay namin. Dito nagsimula ang pag-ibig namin. Bumuntong hininga si Sofia. Pero mukha kang masaya. Naiinggit ako. Sofia, pumunta ka rin dito sa Pilipinas. Ang ganda dito talaga. Sige, pag-iisipan ko. Pagkatapos kong putulin ang tawag, tiningnan ko si Marco. Naglalaro siya kay Yuan. Yuan, sabihin mo, Papa, Papa. Ang galing ni Papa. Ngumiti ako. Ito ang kaligayahan. Hindi ang 200 square meter na mansion sa Norway, kundi ang maliit na apartment sa Maynila. Hindi ang bilyong-bilyong ari-arian, kundi ang tunay na pagmamahalan. Hindi ang marangyang buhay, kundi ang simpleng araw-araw na pamumuhay. Ngayon ko lang naunawaan. Ang kaligayahan ay hindi sinusukat sa laki, kundi sa init ng puso. Hindi ang malamig na aurora borealis, kundi ang mainit na moonlight ang mas maganda. Hindi ang malawak na fjord, kundi ang ilog Pasig na pinagsaluhan namin ang mas mahalaga at pinakamahalaga, ang pag-ibig ay hindi mabibili ng pera. Lumapit ako kay Marco at umupo sa tabi niya. Marco, mahal kita. Mahal din kita, Elias. Sa hinaharap, ganyan pa rin tayo mabubuhay, dito sa maliit na apartment na ito. Oo, ito ang pinakamainit na bahay sa mundo. Tumawa kami. Sabi ni Yuan, Mama, Papa, mahal ko kayo. Naiyak ako. Luha ng kaligayahan. Ngayon ko lang naunawaan. Ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming pera, kundi ang taong maraming pag-ibig. At ako ang pinakamayamang tao sa mundo dahil mayroon akong pamilyang nagmamahal sa akin. Mabilis ang oras. 3 taong gulang na si Yuan. Tumakbo, tumalon, at marami nang sinasabi. Mama, pupunta ba tayo sa park ngayon? Oo, hintayin natin si Papa. Lalong gumanda ang kumpanya ni Marco. Umabot sa 15 empleyado. Ang coffee shop ko ay nagbukas din ng branch malapit sa poblasyon. Kahit nakatira pa rin kami sa maliit na apartment, marami na kaming naipong pera. Isang araw, sinabi ni Marco, Elias, lumipat na ba tayo sa mas malaking bahay? Umiling ako. Ayos lang dito. Hindi ko gustong lumipat, pero lumalaki na si Yuan. Medyo hindi na sapat ang espasyo. Tiningnan ko ang maliit na apartment. Ang mga larawan namin ay nakadikit sa dingding. Ang mga laruan ni Yuan ay nasa mesa. Ang lutuan na regalo ni Aling Minda ay nasa kusina. Marco, nandito ang lahat ng alaala namin. Niyakap ako ni Marco. Sige, kung ganoon, dito lang tayo. Ngunit sa totoo lang, nagsimula na kaming magplano. Kapag nag-elementarya si Yuan, bibili kami ng isang 3 silid na apartment malapit. Hindi para magyabang, kundi para magkaroon si Yuan ng sariling kwarto. Bumisita si Papa sa Pilipinas 2 beses sa isang taon. Laging nananatili ng 1 linggo. Elias, talagang masayang-masaya ka. Salamat po pa, nagkamali ako noon. Akala ko mabibili ng pera ang lahat. Pero itinuro mo sa akin na ang pag-ibig ang pinakamahalaga. Hindi ka nagkamali pa. Ganoon ka lang dahil mahal mo ako. Ngumiti si Papa. Isang araw, nagkasakit si Aling Minda. Hindi naman malala, ngunit kailangan niyang magpahinga. Kami ni Marco ay naghalinhinan sa pag-aalaga araw-araw. Aling Minda, ano po ang gusto niyong kainin ngayon? Ipagluluto ko po kayo.
Elias, masyado kang nagpapakahirap. Hindi po. Napakarami niyo pong inalagaan sa akin noon. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Hinawakan ni Aling Minda ang kamay ko. Elias, salamat sa iyo. Ikaw ang nagpabuti sa aking anak. Aling Minda, si Marco po ang nagpabuti sa akin. Nagtinginan kami at nagtawanan. Nung taglamig na iyon, dinala namin si Yuan sa Norway. Sa unang pagkakataon, nakita ni Yuan ang niebe. Sobrang excited siya. Mama, ang daming niebe. Oo, ito ang bayan ni Mama. Nakipagkita sa amin si Sofia. Elias, matagal na tayong hindi nagkikita. Niyakap namin si Sofia. Tiningnan ni Sofia si Marco at Yuan. Talagang masayang masaya ka. Masaya ako. Patawad dahil sinabi ko iyan noon. Ayos lang. Para sa ikabubuti ko rin iyon. Ngumiti si Sofia. Sa susunod, pupunta rin ako sa Pilipinas. Maligayang pagdating. Pagkatapos manatili sa Norway ng 2 linggo, umuwi kami sa Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano sa Naiya, sinabi ni Yuan, Mama, uuwi na tayo. Ngumiti ako. Oo. Ito na ang bahay. Ang Pilipinas, ang isla na dati ay banyaga, ay ngayon ang bahay ko na. Ang katapusan. Pagkatapos ng 5 taon, si Yuan ay 8 taong gulang na at nasa grade 2. Nakatira pa rin kami sa maliit na apartment na iyon. Kahit bumili na kami ng bagong bahay, hindi pa kami lumipat. Elias, kailan tayo lilipat? Tanong ni Marco. Sandali pa. Lilipat tayo kapag handa na si Yuan. Sa totoo lang, hindi pa ako handa. Ang maliit na apartment na ito ay naglalaman ng napakaraming alaala. Dito unang nagtapat ng pag-ibig si Marco, ang kusina kung saan kami nagluluto ng magkasama, ang living room kung saan unang tumawag si Yuan ng mama. Ang mga alaalang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang mansion. Ang kumpanya ni Marco ay mayroon ng 30 empleyado. Lumipat siya sa mas malaking opisina. Ang coffee shop ko ay nagbukas na rin na 2nd branch. Ngunit simple pa rin kami. Tuwing weekend, pumupunta kami sa palengke para mamili, nakikipag-usap kay Aling Minda at dinadala si Yuan sa park. Ito ang buhay namin. Isang araw tinanong ako ni Yuan, Mama, bakit ang liit ng bahay natin? Dahil ito ang pinakamahalagang lugar para kay Mama at Papa. Bakit? Dahil nandito ang pag-ibig. Tumango si Yuan, hindi lubos na nauunawaan. Alam ko balang araw mauunawaan ni Yuan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagtira sa isang mansion, kundi ang pagkakaroon ng pag-ibig sa puso. Noong taglagas na iyon, nagdesisyon na kaming lumipat. Bago lumipat sa bagong bahay, tumayo ako sa maliit na apartment at tumingin sa paligid. Ang lugar na ito ang nakasaksi sa pag-ibig namin. Mula sa 2 banyaga hanggang sa mag-asawang nagmamahalan at hanggang sa isang pamilya ng 3. Elias, anong iniisip mo? Lumapit si Marco. Iniisip ko ang mga taong lumipas. Nagsisisi ka ba? Hinding-hindi. Lumingon ako at niyakap si Marco. Marco, salamat sa iyo dahil itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na kaligayahan. Ikaw ang nagturo sa akin, Elias. Nagyakapan kami at nagtawanan. Tumakbo si Yuan. Papa, Mama, tara na. Sige. Tara na. Bago umalis sa maliit na apartment, lumingon ako sa huling pagkakataon. Paalam, una nating bahay. Salamat sa pagbibigay sa amin ng napakaraming magagandang alaala. Ang bagong bahay ay nasa Quezon City. 3 silid, 2 banyo. May sariling kwarto na si Yuan, ngunit nagtira ako ng isang sulok sa bagong bahay, nilagyan ng mga larawan at alaala ng maliit na apartment dahil iyon ang tunay naming simula. Dumating si Papa sa Pilipinas para ipagdiwang ang paglipat namin. Elias, sa wakas, lumipat na rin kayo sa malaking bahay. Oo pa, pero ang maliit na apartment ay laging nasa puso ko. Naiintindihan ko. Iyon ang simula ng pag-ibig ninyo. Tiningnan ako ni Papa. Elias, ipinagmamalaki kita, hindi lang dahil natagpuan mo ang pag-ibig, kundi dahil ipinagtanggol mo pa ito. Salamat po, Pa. Salamat dahil sa wakas ay pinili niyo kaming paniwalaan. Ngumiti si Papa. Nang gabing iyon, kumain kaming lahat ng magkasama sa bagong bahay. Si Aling Minda, si Papa, si Marco, si Yuan, at ang mga kamag-anak ni Marco. Ang living room ay masaya. Habang kumakain, biglang sinabi ni Yuan, Lolo, paglaki ko, gusto kong magpakasal sa isang asawa na tulad ni Mama, tulad ni Papa. Tumawa ang lahat. Hinaplos ni Papa ang ulo ni Yuan. Sige, kung ganoon, kailangan mong maging masipag tulad ni Papa, ha? Opo. Tiningnan ko ang eksena. Puno ang puso ko ng kaligayahan mula sa Norway hanggang Pilipinas.
Mula sa 200 square meter na mansion hanggang sa maliit na apartment at ngayon sa 3 silid na apartment. Malayo ang nilakbay ko. Ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil natagpuan ko ang tunay na mahalaga, hindi pera, hindi katayuan, kundi pag-ibig. Nang gabing iyon, kami ni Marco ay nakatayo sa balkoni, pinapanood ang night view ng Maynila. Elias, masaya ka ba? Masayang masaya. Mas masaya kaysa kailanman. Ako rin. Nagtinginan kami at nagtawanan. Sa malayo, ang ilaw ng skyscraper ay kumikislap. Ngunit para sa akin, ang pinakamaganda ay hindi ang marangyang ilaw, kundi ang init ng taong nasa tabi ko. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Marco, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang bahay. Dapat ako ang magpasalamat, Elias. Niyakap namin ang isa't isa sa ilalim ng night sky ng Maynila. Ito ang kwento ko, ang kwento ng isang babaeng taga-Norway na natagpuan ang pag-ibig sa Maynila. Mula sa pagsubok ng 8 milyon hanggang sa pakikipaglaban sa 8 milyon at hanggang sa kasalukuyang kaligayahan, natuto ako. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang numero sa bank account kundi ang init ng puso. At ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Dahil mayroon akong pag-ibig, mayroon akong pamilya, mayroon akong magandang buhay na ito. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon na pumili, pipiliin ko pa rin ang pag-ibig dahil iyon ang tunay na mahalaga. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ko. Sana mahanap din ninyo ang sarili ninyong kaligayahan. Kahit nasaan man kayo at gaano man karami ang pera ninyo, hanggat may pag-ibig, kayo ang pinakamayamang tao. Paalam.